Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy natin minomonitor yung low pressure area po dito sa may West Philippine Sea sa labas ng Philippine Area of Responsibility, malapit dito sa may Pag-asa Island. Itong low pressure area hindi naman po inaasahan na magiging bagyo, patuloy na lalayo sa ating bansa at posible na ring malusaw sa susunod po na 24 oras. However po for today, yung trough or yung outer portion nitong low pressure area ay siyang nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao at kitang-kita dito sa ating latest satellite animation itong mga kulay pula at kulay orange, associated po yan sa malalakas na ulan at mga thunderstorms. Dito naman sa kanang bahagi ng ating bansa over the eastern side, andyan pa rin ang mainit na easterlies, nagko-contribute pa rin po sa maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at sa may extreme northern Luzon. Andyan naman yung tinatawag na frontal system o yung linya kung saan nagsasalubong po yung easterlies na mainit at yung malabing na hangin galing sa hilaga kaya't mataas din ang mga tsansa ng ulan sa mga susunod na araw over extreme northern Luzon. Base naman sa ating analysis, bagamat madalas ang mga magiging pag-ulan natin sa mga susunod na araw, wala namang inaasa magiging bagyo na mabubuo or papasok ng ating PAR sa mga susunod na araw. Ngayong araw po ng Miyerkules, asahan ng mataas sa tsansa ng ulan dahil nga sa frontal system over Batanes and Babuyan Group of Islands. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, habang mataas ang tsansa ng ulan sa may Southern Luzon, lalo na sa may Mindoro provinces at lalawigan ng Romblon. Light to moderate with at times heavy rains po yan dahil dun sa trough ng low pressure area. Mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, some areas in Calabarzon as well as Aurora, partly cloudy to cloudy skies po tayo at meron din tsansa ng mga pag-ulan. Umaga pa lamang at maaaring magpatuloy yan sa hapon hanggang sa gabi. And over Metro Manila, rest of Central Luzon and rest of Northern Luzon, fair weather conditions or minsan maaraw pa naman po sa umaga hanggang sa tanghali. May kainitan pagsapit na tanghali lalo na sa mga kapatagan at sa dakong hapon hanggang sa gabi mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at mga isolated lamang na thunderstorms. Over Metro Manila, mainit pa rin po mula 26 to 34 degrees Celsius, habang sa may Baguio City naman, presko pa rin mula 17 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Palawan, as well as Western Visayas and Negros Island region, asahan po ang mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Even this morning, asahan na po yung mga thunderstorms over western part of Visayas dahil dun sa trough of low pressure area. So make sure na kung lalabas po ng bahay, may dalang payong or sombrero at mag-ingat sa banta ng mga baha at pagguho ng lupa. Umaga pa rin, may tsansa na rin ng ulan sa may Central Visayas, habang dito naman sa may eastern portions, mostly cloudy skies, lalo sa may eastern Samar, Leyte and southern Leyte dahil yan sa easterlies at sasamahan din yan ng mga kalat-kalat na ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees, habang may kainitan pa rin sa Metro Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, apektado ng trough ng low pressure area ang Zamboanga Peninsula. Ito ng Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. Mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan within the next 24 hours. Kaya't mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at landslides dahil minsan magiging malakas pa rin po ang mga paulan. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, as early as morning, may tsansa na po ng pag-ulan sa may eastern and southern sides, kabilang ng Surigao Provinces, Dinagat Islands, Davao Oriental, Davao Occidental. Dito rin po sa bahagi ng Soc-Sargen, umaga pa lamang magdala na po ng payong, habang sa malaking bahagi na ng Mindanao, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, makulimlim na ang panahon at sasamahan din po yan ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. So make sure nakaantabay tayo sa mga advisories or even heavy rainfall warnings po ng Pag-asa. Temperatura natin sa Zamboanga City, posible pa rin umakyat sa 33 degrees, habang mainit sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius. In terms of init, asahan po yung pinakamataas na or kahapon sa Butuan City, Agusan del Norte po nakapagtala tayo ng highest heat index na 45 degrees. Sinundan niya ng 44 degrees sa may Lawag City, Ilocos Norte and Iloilo City. Ito po yung mga dangerous levels of heat index. Gayun din sa may southern part of Metro Manila, umabot sa 42 degrees sa may Pasay, habang sa may northern portion of Metro Manila sa Quezon City hanggang 40 degrees ang naramdamang init kahapon. Pero ngayon po, aasahan pa rin sa may Butuan City hanggang 45 degrees po na heat index. Gayon din sa Metro Manila, between 40 to 42 degrees ang maximum heat index for today. At susundan niya ng 44 degrees na delikadong heat index sa may Lawag City, Dagupan City, Apari, Cagayan, and Masbate City. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan
na hindi naman po makakaranas ng malalakas sa mga pagulan for today. Expect pa rin po na magkakaroon pa rin ng direktang sikat ng araw na medyo masakit po sa ating katawan, sa ating balat. Kaya uminom pa rin ng tubig at magdala ng pananggalang sa init, gaya po ng payong, sombrero at para presko ang pakiramdam, magdala na rin po ng pamaypay. Base naman sa ating latest heat index map, asahan po yung mataas na tsansa ng mga delikadong heat indices sa may Ilocos region, sa mga kapatagan po ng Cagayan Valley, Aurora, Zambales, ilang bahagi pa ng Bicol Region, Northern Samar at ilang bahagi ng Caraga Region and Zamboanga Peninsula. Para sa karagdagan pa pong heat index forecast, bisitahin lamang po yung pag-asa.dosd.gov.ph/weather/heat-index. Para naman sa maglalayag nating mga kababayan, in the coming days, wala naman tayong asahang gale warning, bagamat mataas na yung tsansa ng ating mga magiging pag-ulan. May mga thunderstorms po tayo, kaya posibleng umakyat pa rin sa 1.5 metro ang taas ng mga pag-alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. Pinakamataas dito sa may parting extreme northern Luzon, sa may Batanes, posible pa siyang umabot hanggang 2 metro. At para po sa ating 4-day weather forecast, simula po bukas, May 29, araw po ng Thursday hanggang sa unang araw ng Hunyo, magbabalik po ang tinatawag natin na southwesterly wind flow o yung hangin po na siyang nagmumula na dito sa may kaliwa or sa may timog kanluran. So ibig sabihin, mataas na ang tsansa ng ulan kung sa easterlies, nasa may eastern sides po, no? Pag southwestern yung hangin or southwest monsoon or southwesterly wind flow, madalas na yung mga paulan sa western side naman ng ating bansa or sa kaliwang bahagi. Yung facing the West Philippine Sea, Ilocos Region, Cordillera Region, bahagi pa po ng Central Luzon, lalo na sa may Zambales, Bataan, dito rin po sa may western side ng Southern Luzon, itong Palawan, Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, and even Metro Manila, matataas po ang tsansa ng mga pag-ulan sa susunod na 4 na araw. Yung nature ng paulan po kapag meron tayong southwesterly wind flow ay medyo kakaiba rin po sa easterlies, no? Pabugso-bugso, mga light to moderate rains, at kapag malakas yung ating habagat or yung southwest wind flow, pabugso-bugso rin yung malakas na hangin at mga pag-uulan. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa may extreme northern Luzon, sa may Batanes and Cagayan, within the next 4 days, aasahan din po yung mataas sa tsansa ng ulan dahil pa rin doon sa frontal system o yung banggaan ng hangin na mainit plus malamig. Kaya makulimlim yung panahon, may mga light to moderate rains din at may tsansa lamang ng mga isolated thunderstorms. And over the rest of the country, aasahan pa rin yung partly cloudy to cloudy skies at may tsansa rin ng mga pulu-pulong mga paulan lamang, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Given na yung southwest wind flow natin ay iiral po sa susunod na 4 na araw, mataas ang tsansa na magsisimula po yung ating tag-ulan sa mga unang araw po ng Hunyo, basta meron tayong maitatala na at least 25 mm sa dami ng ulan sa mga monitoring stations natin sa western side of Luzon and Visayas. Ang ating sunrise, 5:26 AM at ang sunset ay 6:21 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.